wag na wag mong titignan yung sitwasyon mo sa araw na yon. Kasi ang solusyon, siya po ang nakakaalam. Bibigyan ka ng wisdom para masolusyon mo na madali yung problemang meron ka sa araw na to. Oh. Kasi ang problema po, pag dumarating sa buhay natin, ang akala natin, ida-down ang pagkatao natin o sitwasyon natin. Ida-down yung kan mo, yung yung kabuhayan mo o ano man. Pero ang totoo niyan, kapag nasusolusyonan mo yan, uma-upgrade ka tumataas ka, nag-level up ka. Para bagang exam sa school. Pag nakapasa ka, next, iba na yung exam mo. Mas mataas na. Gets? Ganun sa creator. So ngayon, ang tanim, basta tanim mo lang, lagyan mo ng lab, pwedeng magbini ng dumami. Ang pagpaparami naman, depende yun sa pananaw mo sa buhay. Baka mamaya, di ka nag-isip na itong tao na to ay pwedeng magparami ng downline. Kasi nakita mo, tamad. Di ba? Nung ikinagising, nagpasalamat ka na may downline ka, saka may upline ka. Correct? So ngayon, ang gagawin mo sa araw na to, wala ka pang nakikita. Kasi hindi mo naman nakita kung sino ang darating sa buhay mo eh. Alam niyo ba kung sino tao ang darating sa buhay niyo? Ito lang nakuha mo. Alam mo, sumali na to. Pero alam mo ba kung sino makukuha nito? Alam mo kung sino koneksyon ng mga to? Hindi mo alam eh. So, ito ang gagawin ninyo. Bulag ako. Aminin niyo yun. Pagkatapos ng pasalamat, sabihin mo sa kanya, bulag ako. Wala ako nakikita. Wala akong alam. Pag hindi mo ko sinamahan, mapapahamak ako. Ang tawag dyan, humbleness. Nag-humble kayo sa harapan ng Creator. Subukan nyo, magaling ako, maganda ako, gwapo ako. Kaya ko to. Subukan nyo, lalo kayo mahirapan. Oo, kahit gawin mo na lahat, kahit na mag-present ka ng sobrang dami sa araw na to, huwag mong sundin tong ginaguide ko sa'yo. Mahirapan ka magpasali. Oo, may papasok sa'yo kunti lang. Tapos mga pampayon, mga pasaway pa. Mapasok sa'yo. Pero pag gawin mo tong guide na to, bulag ako sa araw na to, wala akong nakikita, wala akong alam. Pag ako iniwanan mo, hindi mo ko sinamahan, mapapahamak ako. Kailangan kita para sa pangarap ko. Dapat pag sinabi niyo yan, by heart ha, baka mamaya, ganito rin sabihin ko, sabi ni Doc Arthur. Patay tayo dyan. Ang guide niya, galing sa puso mo. May kanya-kanya tayong kahilingan sa buhay. Iba-iba tayo ng kahilingan. Ay iba sa inyo, ang gusto, sports car. Di ba? O, ay iba naman sa inyo, gusto muscle car. O, ay iba naman sa inyo, maraming pera. Karoon ng bahay. So, iba-iba yon, di ba? Kaya nga, ang ibubulong mo kung ano yung kailangan mo. Kaso yung katabi mo, ang lupit niyan. Araw-araw na nalangin yan. Minsan narinig ko pa nga eh. Ama namin, sumasalangit ka, binangalan mo, bigyan mo pagkain araw-araw. Amen. Oo, maraming turo na ganyan. Imagine niyo ang hiniling mo pagkain lang. Kung may pagkain ka na, problemado ka pa rin. Kasi mamaya, may bayad ng bill ng kuryente, tubig. May pagkain ka na sa harapan, pero stress ka pa din. Bakit? Tignan mo nga panalangin mo sa araw na to. Bigyan mo ng pagkain araw-araw. Amen. May sinabi ka ba ang pambayad ng kuryente? May sinabi ka ba? Wala. Ay, pagkain lang naman hiniling mo eh. Hindi, ano sabi ng Creator eh? Ito lang kailangan mo eh. Ito hiningi mo eh. Hindi yung pagkain ang dami. Napanis pa nga iba eh. Nagis nyo? Baka nagkamali naman ako sa turo ko sa inyo kasi sabi sa Bible, huwag magdadagdag, huwag magsusobra. Tama ba? Banggitin nyo. Basahin nyo mabuti ang guidance na yon. Hindi ko matanda kung sino nagkuhan yan eh. Nagtanong kay Jesus Christ eh. Sabi, paano nga kami manalangin? Di ba sa Panginoon? Ang sagot niya doon ganito. Basahin nyo pag uwi nyo kung duda kayo sa sinasabi ko. Ito sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya, kung mananalangin nga kayo. Mayroon doon nakalagay nga. Kung mananalangin nga kayo, ay kagaya nito. Unawain niyo mabuti kung matalino kayo.
Yun ba talaga ang gagawin nyo o sample lang yun ni Jesus Christ? Kung mananalangin nga kayo ay kagaya nito. Wala man sinabi na ay laging ganito. Ang sinabi lang doon ay kagaya nga nito. Ama namin nasa langit ka, sabi ng ngalan mo. Tama? Basahin nyo ulit para maintindihan nyo. Kasi yun talaga naintindihan ko doon. Ibig sabihin, sample lang pala yun. Babanggitin mo yun. Pero, mas banggitin mo ang kailangan mo sa araw na to. Kasi yun ang totoo. Kasi galing sa puso mo yun at sitwasyon mo yung araw na to. Eh kahit may problema ka sa jowa mo sabi mo, bigyan mo ko pagkain araw-araw, hindi mo sinasabi ang sitwasyon yun ng jowa mo. Paano ka bibigyan ng wisdom na hindi mo naman kinatok sa kanya? Di ba sabi niya, kumatok ka at ikay pagbubuksan, humiling ka at ikay pagbibigyan. Sinabi naman niya yun kaso lang kinatok mo pagkain araw-araw. Amen. Ipaglabas pa lang siguro ng sa simbahan ninyo, may sa'yo pagkain Sige na po, busog ako di ba? Ilang beses pa yon, meron ka pang ginaid na bilog-bilog. Ilang beses mo sinabi yon. Di ba? Yung may mga sa Katoliko, yung may di ba? Ang dami nun Biro mo isa-isa yun. Marami naman. Daming pagkain yun, kakapanisan talaga. Pero wala ka binanggit doon na may bayaran ka ng tubig. Wala ka sabi doon, bayaran ka ng bahay. May bayaran ka internet. Pamasahe, wala ka sinabi doon. O kaya hanggang ngayon, stress ka pa din kasi wala kang pamasahe, wala kang pera. Wala kang binanggit doon Nakuha nyo? Kung ano sinasabi mo, pinapanalangin mo, ang sagot ng Creator dyan, your wish is my command. Kasi nanampalataya ka Pero tignan mo, sabi naman ng isa, kahit hindi ko banggitin yun Alam naman ng Creator ang pangailangan ko. Do you agree na mayroong mga taong ganon? Kahit naman hindi ko sabihin yun panalangin yun alam ng pangailangan ko Diyan kayo nagkamali. Kaya nga may guide Kumatok, at ikay pagbubuksan, humiling, at ikay pagbibigyan. Bakit niya pa sasabihin yun kung alam niya ang pangangailangan mo? Tama. Ano siya, bubu? Ibibigay kahit hindi mo hiniling? Kakamali kayo. Diba sabi ko sa iyo, tatlo lang po ang basic. Tatlo lang ang basic na ibibigay sa iyo. Kaya humiling ka sa hindi, meron yan. Hangin, tubig, pagkain. Meron yan. Pero yung pangarap mo, kailangan mo ikatok sa kanya yun. Bakit kaya kailangan mo ikatok? Kasi ang tao ay masyadong attached sa hindi ko sinasabi na mukha kayong pera. Kayo makakapagsabi nun. Attached ba ang tao sa pera? O umamin. Ang gustong umamin. Taas ang kamay ng aamin, attached sa pera. Ang daming plastic. Oo. Ito. Kailan ba natin masasabi na attached tayo sa pera? Ito, sample. Kapag kayo ay nag-i-MRT or nag-i-LRT at nagkataon na mayroon kang 10,000 or iPhone sa bulsa mo at ikaw ay nakasabit na lang, andun ang iPhone sa bulsa. Andun din yung 10,000. Ano ang pakiramdam mo sa katabi mo? Take note, mayroong mahalaga dyan sa bulsa mo at ikaw ay nakasabit ngayon sa LRT. Pag ikaw sinisiksik, attached, hindi. Baka sabihin nyo, hindi alam kung anong proseso ng attachment. Ang attachment, mas iniisip mo na ang mga bagay na mayroon ka kaysa kapwa-tao mo. Pinapahalagahan mo ang mga bagay na mayroon ka kaysa kapwa-tao mo. Ang tawag doon sa pinapahalagahan mo ay attachment. Sa Tagalog, pagsamba at Diyos-Diyusan. Attachment. Para sa jowa mo, attach ka rin. Ikaw ang buhay ko. Pag mawala ka, mamamatay ako. Mga tipong ganon.
Aanhin ko pa ang mabuhay kung ika'y mawawala. Sabi ng Creator, mas mahalaga pala sa kaysa sa akin, ha? Siya pala nagbibigay sa'yo ng buhay, ha? Bukas, wala na sa'yo yan. True! Saan nyo mabasa yan? O, ito ha? Masakit to. Pero unawaan nyo mabuti, ha? Hindi ako may sabi nito. Creator ang may sabi nito. Ito sabi niya, ang magmahal sa kanyang magulang ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ewan ko, may nakabasa siguro sa inyo yan. Ha? Imagine niyo na, ang magmahal sa kanyang magulang ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Kung hindi ka karapat-dapat sa Creator, kanino ka karapat-dapat? Kay Satanas. Dalawa lang naman eh. Good and bad lang naman eh. Tama ba? Eh kung hindi kanya inaako, hindi ka karapat-dapat sa kanya, eh di karapat-dapat ka sa kabila. Nagets yun? Pangalawa, warning niya to. Warning. Ang magmahal sa kanyang asawa ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Matindi to. Kaya kayo, tumutubo-tubo pa lang yung mga love life nyo. Medyo ingat kayo. Warning to ng Creator. Napakahalaga ng warning na to. Kaya marami sa atin ang palipat-lipat ng jowa. Oo. Oh. Taas ang kamay na nakadalawang jowa na sa buong buhay niya. Ang daming sinungaling. Ang daming sinungaling. Sabi niya, 2 lang. Nakalima na ako eh. Oh. Makinig kayo mabuti. Ang warning nito ay napakahalaga para mawala attachment mo sa pera. Para mas dumami ang pera dumating sa inyo. Okay? Ang magmahal sa kanyang anak ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Diyan po sinubok si Abraham na nag-iisang anak niya. Okay? Kaya napatunayan ng Creator na ang tao talaga ay attached sa kanyang anak. Nagets? Okay. Ang magmahal sa kanyang anak na higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Doon ka sa kabila. Ingat, masakit yun. Lalo kung may anak ka, napakasakit nun. Kasi ako, na-realize ko yun lahat eh. Okay? Ito pa. Ang magmahal sa mga bagay na nasa lupa ng higit kaysa sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Bagay. Bagay to. Pera to. Okay? Lalo na kung nagkakakotse ka at ayaw mong pahawak, pahipo sa iba. Kasi magagasgasan. Lalo na, nasagi ka. Sasakyan, nasagi. Halos patayin mo ang nakasagi. Patay ka doon. Attachment sa bagay na nasa lupa. Lahat yan ay magalaho sa buhay mo. Kasi sinabi naman ng Creator hindi karapat-dapat sa akin.